So, ayun mga ka-travel, long drive na naman tayo. So, ito yung second time natin mga ka-travel na bumiyahe galing dito sa Luzon hanggang sa Visayas, ano? So, sa mga hindi pa nakakapanood mga ka-travel ng aking first time na biyahe mula Luzon to Visayas sa Leyte, so ilalagay ko mamaya sa baba yung link para mapanood ninyo. At para doon sa mga magtatanong kung about checkpoints, protocols, kung magkano yung gas na inabot, kung magkano yung lahat ng nagastos ko. So nandun yan mga ka-travel sa unang ride ko ng papuntang Leyte. So wait lang mga ka-travel mamaya na lang ulit, medyo pangit yung view dito. Pangit. So umalis tayo mga ka-travel, no, sa Cavite dun sa amin at mga 3:30 PM. So this time mga ka-travel, gusto kong kunin ng 24 hours na biyahe yung papuntang Leyte. Kasi last time na biyahe ko doon, 2 days yung nagiging biyahe ko noon. Kasi ang nangyari, nagpalipas ako ng gabi pagdating ko doon sa Allen, Samar. So ngayon umalis ako dito ng Cavite around 3 PM para dumating ako dun sa Matnog mga 3 to 4 AM siguro. So expected ko na makatawid na ako ng Allen, Samar ng 6 to 7 AM. So pwede na akong bumiyahe papunta sa amin nun kasi maliwanag na sa Samar. Kasi yung Samar lang kasi mga ka-travel yung hindi medyo delikado talaga magbiyahe dyan kapag gabi, kasi puro bundok yung madadaanan mo. Hindi ka makapagtakbo ng mabilis kasi yung kalsada niya sira. Tapos ang pinaka nakakatakot, marami dyang NPA. So mahirap na mga ka-travel. So mga ka-travel, sa biyahe natin na to, unlike dun sa una kong biyahe dun, talagang binlog ko yung buong biyahe ko papunta dun. So dito mga ka-travel, hindi ako kukuha ng video. So kumbaga tatakbo na lang ako ng dire-diretso hanggang Matnog. Tsaka mga ka-travel, mamaya madilim na rin yung kalsada kasi gagabihin tayo, kasi 12 oras yung expected na biyahe natin papunta doon. So babalikan ko na lang kayo mga ka-travel mamaya ulit kapag siguro sa mga stopovers na madadaanan ko. So nandito na ako mga ka-travel sa may Carmona banda. Ayan. So medyo matagal lang yung stoplight. Ayusin ko lang tong cellphone holder ko, medyo mababa, hindi ko makita. So bumili na rin ako ng bagong cellphone holder mga ka-travel, no, kasi yung isa ko nga dati nung bumiyahe ako doon nasira, nahulog. So ayan. Medyo matraffic sa may unahan, no. Dito matraffic dito banda. Ay nako. So sana maayos lang yung magiging biyahe natin mga ka-travel, no. Sana katulad nung huli nating biyahe, wala tayong nagiging aberya. So dire-diretso lang talaga yung biyahe natin. So sana ganun din mangyari. Ayun, go na. So ayan mga ka-travel, babalikan ko kayo mamaya, no. Doon nga sa mga stopovers na lang siguro mga ka-travel. Oo. So time check mga ka-travel, no. 7:08 PM. Dito na ako sa Bitokang Manok, dito sa Atimonan, Quezon. So sobrang dilim dito mga ka-travel. Wala pa yata akong kasabay. Delikado to. Ayan, naririnig niyo ba mga ka-travel yung mga kuliglig?
Sobrang dilim dito. Buti maaga pa ngayon. Ayun, may kotse yata dun. Ayun, meron. Kotse ba yun? Ayun, kotse nga. Ayun, may kasabay na ako. Pwede na akong sumabay. Kahit pa paano, ayan. So, sobrang dilim dito mga ka-travel. Walang ano no, walang street lights. Buti na lang medyo okay yung kalsada dito. Inunahan ko na yung kotse. Nahirapan siyang umahon eh. So parang feeling ko nakita ko dun sa may taas banda, parang marami pang sasakyan ayan oh, kasalubong ko. So medyo maaga pa kasi dito eh. Alas 7 pa kasi. So malamang dito pag madaling araw ka napadaan dito ay siguro magdalawang isip ka dumaan dito kasi sobrang dilim, walang street lights. So ayan. So meron pang mga guide dito mga ka-travel. Ayan, nandyan sila, yung mga naka-flashlights. Ayun. So nandito lang din sila. Hanggang madaling araw rin yata sila dito eh. Nakikita ko sa mga vlogs, mga vlogger din, parang kahit dumadaan sila ng madaling araw, nandyan pa rin yung mga guide. Pero kasi mga ka-travel, tong mga guides na to, nasa iisang area lang to eh. So medyo mahaba kasi tong Bitukang Manok. Siguro mga 15 to 20 minutes mo siyang tatakbuhin hanggang sa makadating ka dun sa dulo, sa may Atimunan Bay yata yun. Ayan, may mga guide pa dito. So kahit papano, ayan, may kasalubong ako. Pero sobrang dilim dito mga ka-travel. Ano kasi to mga ka-travel, itong Bitukang Manok na to, parang hindi pa, ano siya, yung bukid ginawan ng kalsada para shortcut. Kasi meron kasing original talaga na daanan dun sa kabila. Tatakbuhin mo yun ng ano, ng 40 to 50 minutes. Samantalang ito 15 minutes lang yata. So sobrang laki ng oras na matitipid mo dito pag dito ka dumaan. Ayun nga lang, pagkagabi, mga alanganing oras, magdadalawang isip ka sigurong umano dito, dumaan dito. Kasi madilim, ayan no. Nakakatakot dito pag walang kasabay. Ba't kaya dito nilagyan ng street lights, no? Kasi maraming dumadaan dito eh. Ayan no. Ayun, may mga lubak-lubak. Marami pang mga nakamotor dito. Ang dilim sa likod. Sinilip ko sa likod mga ka-travel, ang dilim. Buti meron akong mini driving dito sa motor ko. Kasi kung yung stock lang ng ilaw na ginamit ko dito, parang hindi kakayanin. Siguro maliwanag pa rin kasi sobrang dilim ng lugar eh. Kasi naka LED naman siya. Yan, meron akong mini driving para kahit papaano sa mga ganitong klaseng lugar na sobrang dilim talaga, meron tayong malakas na ilaw. So ayan, marami rin talagang dumadaan dito mga ka-travel. Kasi kapag dun sila sa kabila talaga wala eh, ang tagal dun. Aabutin sila ng sobrang tagal doon. Yan, ang dami oh. So pag mga ganitong oras pala, pag mga alas 7, medyo okay pa to. Ayan, ingat lang mga ka-travel sa ano, sa mga biglang may butas na kalsada. Ayan oh. So far naman wala namang masyadong malalim na butas. Yung parang ano lang, medyo malubak lang na konti. Ayan. Walang mga bahay dito, no? Alam ko may mga, ayun, may bahay dun, no? So may bandang dulo na siguro to. Mga bahay siguro yan ng mga ano, ng mga guide dito. Hindi sila natatakot magbahay dito. Bukid dati ito eh. Malamang sa malamang maraming ahas.
Ayan. So medyo malapit na ako mga ka-travel sa sa may bandang dulo nitong Bitukang Manok. Oh, may tricycle pa. Teka lang, ba't parang bumalik yata ako? Ito ba yun? Parehas lang pala. Parang hawig kasi dun sa unang yung unang paliko dun, yung paakyat, parang hawig siya. Kala ko bumalik ako. Iba pala. Yun si tatay, yung naka-tricycle. Lakas pa ang loob niya kasi malamang taga dun lang din siguro yun. So yan. Malapit na yata. Malapit na ba? Layo-layo pa yata. Pero walang problema kasi marami tayong kasabay. Kaya dire-diretso lang. Daming lubak. Oh, parang ginagawa rin yata sa unahan eh. Sa gilid parang may ginagawa. Dito. Ay ano ba yun? Pinag-stop pala ako nito. Pinag-stop pala ako nun mga ka-travel. Ginagawa pa lang yung sa kabila. Hindi ko napansin, pinag-stop pala ako nun ni kuya. Sorry kuya. Sorry. Hindi ko napansin. Flashlight lang kasi. Buti ka siya yung mga sasakyan dito kahit nasa gilid pa ako. Kasi one way lang ginagawa yung kabilang kalsada. Malamang ngayon dadaanan natin papuntang Leyte. Maraming kalsadang ginagawa ngayon, sigurado yan. Kasi alam niyo kung bakit. Eleksyon na. Uso sa Pilipinas yan. Pagka malapit na eleksyon, biglang nagkakasiraan ng mga kalsada. So yan, parang pababa na yata ako. Medyo malapit na ako sa Atimonan Bay. Yan. So nandito na ako mga ka-travel sa Atimonan Bay, no. Nakalagpas na ako ng Bitukang Manok. Ang dami palang sasakyan dito eh. Akala ko delikado dito magbiyahe pag gabi or pag madilim. Sabi kasi nila marami daw nang babato dito eh. So mukhang okay naman dito. Marami namang sasakyan. Marami ka namang kasabay na sasakyan. Kaya siguro mamaya na lang ulit mga ka-travel, no. Yun nga, katulad ng sabi ko kanina, hindi ko siya mag-videohan ng buo. So sa mga stopover na lang siguro sa mga piling lugar. So stopover muna ako mga ka-travel dito sa Gumaca, Quezon. Nakain muna ako ng lomi. Saka magkakape na rin ako kasi sobrang lamig ng hangin. Ayan. So ito na pala yung order ko. Mami tsaka kape. Yung motor ko nandun. Ayan. Meron tayong pangontra sa lamig. So, medyo malayo pa tayo mga ka-travel, no? Siguro tatakbo pa tayo ng mga 7 to 8 hours. Time check pala natin mga 7:40 PM na. So umalis ako sa Cavite ng 3:20 PM. So mga 4 na oras na tayo tumatakbo. So kain muna ako mga ka-travel. Shout out kay Jesseline dito sa Gumaca, Quezon. Ayan. Bukas sa biyahe. Sige, salamat.
So, full tank ng pula. Gandang sakula. Oo. Anong lugar na to? Kalawag, sir. Kalawag. Pero sir, pagkang ko, premium. Mga ilang oras pa papuntang Bicol. Saan po sa Bicol, sir? Ah, Matnog. Nakalayo po, sir. Sorsogon. Pero gateway po, mga 30 to 1 hours na lang po siya. Gateway. Apo, sa Google po yun. Ah, okay. Pasok na po kayo ng Del Gallego. Oo. Thank you, ha. So yun, full tank na naman ulit. So ayun mga ka-travel, tatakbo ulit ako ng dire-diretso, no. So babalikan ko na lang kayo mamaya kapag nag-stop over na lang ulit siguro ako. So takbo muna ako mga ka-travel. So time check mga ka-travel, 10:48. Anong lugar to, kuya? Ragay. Andito na ako sa Ragay mga ka-travel. Inom na ako ng kape. Medyo lamig na. Mag-alas 11 na mga ka-travel, no? Dito ako sa Ragay, Kamsur. Ayan. So, kakape muna tayo para kahit papano malamigan na naman yung katawan natin. Mainitan pala. Mainitan na naman yung katawan natin. At medyo sobrang malamig talaga yung hangin mga ka-travel. So mga ka-travel, meron na lang akong mga 270 kilometers pamatnog. So siguro mga 4 hours or 5 hours. So, hindi ko kayo ma-update mga ka-traveler, hindi ko ma-videohan yung kalsada, no? Kasi sobrang dilim ng kalsada. Siguro mamaya ikikwento ko na lang pagka nasa Roro na ako. Grabing dilim talaga ng kalsada. O mamaya na lang ulit mga ka-travel, ha. Babalikan ko na lang kayo mamaya. Sa stopover ko na lang ulit siguro. Dilim eh. So stopover muna ako mga ka-travel. Nandito na ako sa may Sorsogon. Siguro mga 1 hour away na lang. Nandun na ako sa terminal ng mga Roro. Pumunta ako dito, ang lakas ng ulan. No choice kundi sumilong. Buti ka mo. Dito ako inabutan sa dito sa may masisilungan. Ayan. Saktong sakto. Ayan. So kanina pa umuulan mga ka-travel, no? Kaso lang medyo mahina lang kasi dun sa may unahan kanina. Kaya diretso lang ako. Kaso lang dito mukhang hindi na kaya. Medyo malakas na siya. Kaya kailangan ko tumigil. So time check natin mga ka-travel. 2:49 AM na, no. So sana huminto na siya kasi inahabol natin yung Roro. Kaso lang mukhang lalakas pa, oh. Ayan, medyo humina-hina na ng konti. Pwede ko nang suungin siguro to. Kaso madulas yung kalsada. Delikado. Dahan-dahan lang.
Sana wala nang ulan dun sa unahan. Wait lang mga ka-travel ah. Basa na cellphone ko. So huminto ulit ako mga ka-travel. Biglang lumakas na naman eh. Ang pangit pa ng nasilungan ko. Pag humahangin, bumabanda sa akin yung ulan. Kailangan ko lang isuot yung kapote. Ay, nako, mababasa yung kapote ko nito ha. Wala, no choice eh. Kailangan ko na magbihis ng kapote siguro. Ayun no. Malapit na sana ako eh. Oras na lang eh. Biglang umulan pa. Hira. Wait mga ka-travel, bibihis lang ako ng kapote. So nandito na ako mga ka-travel sa Matnog. Ang lakas ng ulan kanina, kaya ayan, itsura ko. Kapote. Tapos yung bag ko, laptop, ayan. Binalot ko ng plastic. Ayan, bibili na ako ng ticket. Ayan. So, dito yung bilihan ng ticket mga ka-travel. Medyo malayo pa sa terminal. Siguro mga 2 kilometers away. Doon. So, mamaya mga ka-travel, pag nasa Aroro na lang ako, magkakwento ako. Ha? Nakabila. Paalis na ba? Malapit na. Lulutin yung po sila doon. Kahit wala laman niya, aalis yan. Kahit walang laman. Nasa oras po sila dyan. May ibang barko pinupuno. Marami bang maraming sumakay? Marami na. Marami na. May oras kasi kami, sir. May oras yan, boss. May oras yan. Kahit walang laman. Oo, alis agad dyan. Kahit dalawa, sir. Sige. Oh, boss! Kamusta na? Magandang umaga po sa inyo lahat. Anong oras na nga ba? Alas 4:10. So, bumiyahe tayo mga ka-travel ng 13 oras. Truck pa. Ayan, kasabay ko. So, mamaya na lang mga ka-travel. Bye-bye. So, ayun mga ka-travel, nandito na ako sa ferry. Inantay ko na lang yung ibang sasakyan para papasukin yung motor. So huling ipapasok daw yung motor eh. So ayun nga mga ka-travel, no, i-share ko lang yung nangyari kanina sa biyahe ko. Sobrang delikado pala magbiyahe ng gabi pagka dumaan ka ng yung Tangkawayan, Quezon, tsaka yung dyan sa may Bicol, sa may Ragay, Kamsur. So sobrang dilim niya talaga, sobrang dilim ng kalsada. Buti na lang may mga kasabayan akong mga ka-travel, no. May mga nakakasalubong akong mga sasakyan, minsan may mga kasabay akong sasakyan, ganyan. Tapos ayun, ang masama pa mga ka-travel, pagdating ko dito sa may Sorsogon na banda, biglang buhos yung ulan, sobrang lakas talaga. Hindi ko na nakuhaan mga ka-travel, no, yung camera ko, pinasok ko na lang dito sa bag ko. Ayun mga ka-travel, pagka bumiyahe ka pala talaga ng gabi, Quezon, Bicol, dito sa may Sorsogon, medyo delikado pala talaga yung madadaanan mo. Dapat talaga meron kang kasama. So ayun, so kahit pa paano mga ka-travel, medyo meron namang part na nag-enjoy ako sa travel ko na yun, kasi ang ganda ng ilaw dyan sa may Sorsogon mga ka-travel. Sa may part ng Sorsogon, ang ganda ng yung ilaw ng kalsada nila, yung dun sa may yung parang solar yata yan. So may mga kulay green, may mga kulay yellow. So maganda rin pala bumiyahe dyan. Kaso lang, dapat meron kang kasama talaga. Kasi kung wala kang kasama, medyo nakakatakot eh. Parang feeling mo biglang may haharang sa kalsada, tapos
Ayun, wala na. Hold up. So, time check mga ka-travel, no? Mag-aalas 5 na. Ang tagal na itong loading ng mga... Ayan, nag-umpisa na. Naka-umpisa lang. So, mag-aalas 5 na. Baka malamang mga 6:30 o 7 na kami makakatawid sa kabila. So, ganun ulit mga ka-travel, no? Hindi ko siya medyo makukuha na ng, ng mga shots. Kasi, meron akong inahabol na oras, kaya dire-diretso lang ako. Hihinto na lang siguro ako, pagkakakain na lang ako, ganun. Tapos dire-diretso na, hindi na siguro ako magbibideo. Siguro mga konting part na lang siguro. Tapos magbibideo na lang siguro ako pag nandun na ako sa amin. So yun mga ka-travel, kita-kits tayo mamaya. So dadaong na kami mga ka-travel. Ayan. So time check, 7:14 AM. So nakatulog ako mga ka-travel. Papa. So nandito na ako mga ka-travel sa Allen, Samar. Tatakbo ako ng dire-diretso ngayon. Siguro mga dadating siguro ako sa Leyte siguro mga 3 to 4 PM dun sa amin. So sana maging okay lahat mga ka-travel, no? Walang magiging aberya, para dire-diretso lang to. So mga ka-travel, as usual, hindi ko siya mabibidyohan, no? So siguro dun na lang sa sa... Teka lang, parang malalim yung baha ah. Nako, baka abutin yung bag. Oops. Malalim yata dun ah. Teka lang. Okay, kinaya naman. Maulan siguro dito. So time check mga ka-travel, mag-alas 8 na. Yun nga no, siguro sa San Juanico Bridge ko na lang siguro. Sa San Juanico Bridge na lang siguro ako kukuha ng video. Pagdating doon, tapos dire-diretso na ako papunta sa bayan namin, tapos doon na naman ako kukuha ng mga ilang shots. So ayun mga ka-travel, kita-kits tayo mamaya. So dito na ako mga ka-travel sa San Juanico Bridge, no? Dito sa may entrance banda. So after almost 6 hours of travel galing Samar, Allen, Samar, dumating tayo dito mga 12:30 PM. So pagtawid nito, Tacloban na, then 2 hours na lang nandun tayo sa bayan namin. So enjoy muna natin mga ka-travel itong San Juanico Bridge.
nandito na ako mga ka-travel sa Hilongos, Leyte, dito sa amin. So, doon kami nanguha ng isda nung nakaraan, namong kagugaw. Kasama ko yung mga kababata ko nun. So, dito ako sa tulay ng Hilongos. Ayan. Ayan, papasok na ako sa pinakabayan ng Hilongos, Leyte. So, welcome back to me. Parang kailan lang nandito ako. Ayun o, hindi na ako pwedeng maligaw dito. Matagal akong tambay dito nung nakaraang buwan lang. So, diretso muna tayo mga ka-travel no, sa simbahan. So, dating gawi, papasalamat. At naging okay yung biyahe ulit natin. Wala tayong aberya. So, nandito na ako sa simbahan mga ka-travel. Mamaya mga ka-travel, babalikan ko na lang kayo. So, pahinga lang din ako muna ako saglit dito. So, nandito ako sa bayan mga ka-travel. Kakatapos ko lang bumili ng manok. So, hapunan ko mamaya. So, ayan, pauwi na ako sa barangay namin. 5 minutes away lang. So, ngayon nandito na naman ako. Work from province. So, paliko na ako. Dito, kabisado ko na to. Dapat dito sa gilid dadaan kasi dyan may mga lubak-lubak. Yan. Kabisado ko na yan dyan. Araw-araw ba naman akong dumadaan dun. Tapos dito, dahan-dahan kasi crossing. Diba? So, ayan mga ka-travel. Malapit-lapit na ako sa barangay namin. Ay, medyo excited na ako ah. So, ayan. Pakaganda pa ng panahon. Ganda ng view. So, ayan. Dito ako madalas tumatambay nun, no? Kasi doon ginagawa yung bahay. Yung mga barkada ko yung gumagawa. Doon ako madalas tumatambay. Tapos dito naman, nagpapasignal ako dito. Yan, dyan sa may kanan. Yan, doon ako nagpapasignal palagi. May mga bata, tinawag pa ako. Pinsan ko yun wait lang. So, papasok na ako mga ka-travel dun sa amin, no? Dun sa bahay ni Lola. So, time check natin mga ka-travel. Dumating tayo dito sa barangay namin ng 3:34 PM. So, 24 hours talaga mga ka-travel, no? Yung naging travel natin. So, yun. Nakuha ko yung oras na na target ko. So, nandito na ako sa amin. Ayan, dyan. Bahay ng tito ko yan dyan. Mga pinsan ko yung nakatira. Tapos, dito ako sa bahay ni Lola. Yan. So, 10 days quarantine ako dito mga ka-travel. Hindi ako pwedeng lumabas. 10 days. Oh, yan. Ilalagay ko muna yung motor ko dito. Kasi nga, 10 araw akong hindi pwedeng lumabas dito. So, dito lang ako. Amo na na.